Alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Lunes na naman po tayo ngayon. Back to action! Ika-6 na ng Mayo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, 26 na lugar sa bansa nakaranas ng Dangerous Heat Index kahapon ayon sa Pag-asa. 2 Pinoy naman nasaktan sa pagbaha sa Hong Kong. China, sinasabotahe ang Armed Forces of the Philippines sa panibagong pahayag nito. Higil sa napagkasundoon daw na new model. Sa West Philippine Sea, ayon naman sa isang law expert, mataas na sahod ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas sampal sa mukha ng mga mahihirap na mga guro ayon sa mambabatas na isang teacher. Bagong Pilipinas dadalhin sa 3 pang lalawigan sa Mindanao. Liberian flagship na pag-alagala sa Bohol inisyuhan ang warrant of seizure and detention ng Bureau of Customs. Lola nahati naman ang katawan sa 10-wheeler truck sa Cebu City. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, 26 na lugar sa Pilipinas ang nakaranas ng Dangerous Heat Index kahapon. Ayon sa Pag-asa, ang mga lugar na nakaramdam ng danger level ng heat index ay kinabibilangan ng Apari, Cagayan, 47 degrees Celsius. Giwan, Eastern Samar, 47 degrees Celsius din. 45 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Lawag City sa Ilocos Norte at Dagupan City sa Pangasinan. 44 degrees naman ang naramdaman sa Bacnotan, La Union, Tuguegarao City sa Cagayan, San Jose Occidental, Mindoro, Taet, Camarines Norte at Biraca, Tanduanes. 44 degrees Celsius din ang naramdaman sa Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, Rojas City sa Capiz. 43 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay. Ambulong, Tanawan sa Batangas na malapit lamang po sa Talisay. Puyo, Palawan, 43 degrees Celsius. 43 din sa Iloilo, Dumangas, Iloilo, Gatmalogan, Samar. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte. Ganon din sa Kasiguran, Aurora, Baler, Aurora, Alabat, Quezon, Mulanay, Quezon, Puerto Princesa City sa Palawan, Lungsod ng Masbate, Tacloban City sa Leyte at Dipolog, Zamboanga del Norte. Ang hinihirit po ng isang magaling na mambabatas ho natin, dapat daw mas malinaw yung granular, yung specific sa isang lugar, ang heat index na iuulat. Mr. Senator Win Gatchalian, dagdagan yung pondo ng Pag-asa. Gusto nyo magkaroon ng maraming synoptic station. Ayaw ho naman ninyong probahan, ayaw nyong pabilisin yung pagpapatibay ng modernization ng mga equipment po ng Pag-asa at pagdaragdag po ng mga tao. Kalahati po ng kanilang manpower hanggang ngayon hindi naman ho regular eh. Magandang umaga Pilipinas! Walang pinag-iba po yan sa P-Box. Posibleng maantala ang pagpasok ng tagulan sa bansa dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Alzar Aurelio ng Pag-asa, karaniwang pumapasok ang rainy season huling linggo ng Mayo o sa unang linggo ng June, ngunit madidelay ito dahil naman sa panahon ng tagtuyot. Sinabi ni Aurelio na pagkatapos ng El Nino, haharap naman ang bansa sa La Nina na magdadala ng maulang panahon sa maraming panig ng kapuluan. Inagbawalan na muna ng Department of Environment and Natural Resources sa mga golf course sa Metro Manila at mga karatig lugar na gumamit ng pipe water mula sa Maynilad at Manila Water. Ayon kay Environment Undersecretary Carlos David, Bunsod ito ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam, epekto naman ng El Nino.
Pinasasiguro din ng Department of Environment and Natural Resources sa mga operator ng mga golf course na recycled water ang gagamitin imbis na rektang kumuha ng tubig mula sa tubo ng mga water concessionaires. Pinagtitipid din ng tubig ang mga operator ng mga clubhouse, mga swimming pool at iba pang kahalintulad na negosyo. Sinabi rin ni David na ipinagbabawal ng DNR ang paggamit ng garden hose sa paglilinis ng sasakyan at pagdidilig ng mga halaman o pagpapatubig ng mga inflatable pool. Underreported ang naitatalang pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura. Ito naman ay siniwalat ni dating Agriculture Secretary Leonardo Ventumayor kung saan sinabi nito na nasa 5.9 billion pesos lamang ang iniuulat na farm losses ng DA. Sinabi ni Ventumayor halos 6 billion pesos na ang totoong pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa asukal pa lamang nasa 30% na ang pagbagsak ng produksyon sa Negros Occidental. Ayon pa sa dating kalihim, maliban pa sa sugarcane, hindi rin iniuulat ng DA ang epekto ng El Nino sa mga isda, fish pond, mga hayop, itlog at coconut plantation. Samantala, malabong maabot naman o bumaba sa 40 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa lokal na merkado. Ayon sa Federation of Free Farmers National Manager na si Raul Montemayor, naglalaro na sa 45 hanggang 50 pesos na lamang per kilo ang imported na bigas. Depende rin na niya sa retail price sa kalakalan sa international market at kung magkano ito ibibenta ng mga trader. Sinabi pa ni Montemayor na maantala ang anihan ng palay sa bansa dahil sa epekto ng El Nino at posibleng sa Setyembre pa o Oktubre ito magsisimula. Nagpadala naman ng mahigit 660,000 liters ng tubig sa mga residente ng 18 barangay sa Bacolod City bilang pagtugon sa lumalagablab na init ng panahon. Nasuplayan ng tubig ang halos 34,000 mga kabahayan sa mga barangay 27, 29, 30, 31, 40, Alihis, Bata, Cabog, Estepania, ganyan din sa Pilisa, Handumanan, Mandalagan, Mansilingan, Singkang Airport, Sumag, Tangob, Takuling at Villamonte. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinadala nila ang nasa 1,500 na mga pamilya kada araw ng 36,000 liters ng tubig bilang pangdagdag sa kanilang supply ngayong panahon ng tag-init. Una rito inuulat ng Prime Water Bacolod City Water District, 12 barangay ang lubos na naapektuhan ng El Nino dahil sa pagbaba ng supply ng tubig sa kanilang pinagkukunan. Nakatakdang ipresenta ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang sumukong National Most Wanted Person ngayong araw. Iharap ni Secretary Abalos sa publiko at sa media si Jimmy Managaysay, ang most wanted ng DILG sa kasong murder, prostrated murder, robbery at direct assault na may multiple attempted homicide. Ayon kay Secretary Abalos, voluntaryong sumuko si Managaysay sa mga otoridad. Isasagawang presentation sa Ibabaw Hall, Provincial Capital ng Katarman, Northern Samar. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Frederick Maranyon ng Hong Kong. Ingat ho kayo dyan, ha? Kuya Mike, tumatawag ho kami. Ipinatitigil na muna ng Department of Labor and Employment ang pag-i-issue ng permit para sa mga foreign worker ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Dole NCR Director Sara Mirasol, hindi na sila tumatanggap ng aplikasyon para sa Alien Employment Permit simula pa nitong Mayo 2. Sinabi ni Mirasol na tatanggapin na lamang nila ay application para sa regular internet gaming licenses, provisional internet gaming licenses o notice of approval at authorization para sa gaming content providers at support providers. Tatanggapin din na niya ng Dole ang akreditasyon ng lokal na gaming agents, special class ng BPO, training program providers, independent testing laboratories, probity checkers at accredited hubs. Itinanggi naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na sangkot ang kanyang tanggapan sa manoy new model ng Pilipinas at ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay Teodoro, kasinungalingan ang ipinamamalita ng Chinese Embassy na nakipagkasundo ito sa DND, National Security Council at Armed Forces ng Western Command.
Tinawag pang charade nitong si Teodoro ang pahayag na embahada na ginagamit lamang umano ng Communist Party para lituhin ang mga Pilipino at ang international community. Ipinagbabawal na umano ng kalihim ang pakikipag-ugnayan ng DND sa embahada ng China matapos na mag-korte si Ambassador Huang Xilian sa kanyang tanggapan noong Panghulyo ng 2023. Pero maging noon ay hindi umano natalakay ang nasabing agreement sa BRP Sierra Madre. Lola ginahasa at pinatay ng sariling apo sa Masbate. Ay, nako talaga epekto ng illegal drugs, Detalye ng balita mula kay Ruel Saldico, RH18. Ruel, marahing aga. Diyos marahing aga. Kanunos-unos aga sinapit ng isang 71-year-old na lola matapos ito gagasahin at pagkatapos ay patayin ng 18 anyos na apo sa barangay Hangan sa Balod, Masbate. Ayon sa report ng PMP, unang katagpuan ang katawan ng biktimang na lola na sa madamong bahagi naman ng kanilang barangay na wala nang saplot ng pang-ibaba. Walang ideya naman ang mga otoridad kung sino ang may gawa sa naturang krimen na biglang sumuko ang 18 anyos na apo na kamag-anak at inako ang krimen. Dito na inamin ng binatilyo na sa kanyang ginahasa ang kanyang lola at pagkatapos ay sakalin hanggang sa ito ay bawian ng buhay. Isisampal sa suspect ang kasong rape at homicide. Ito ang DZRH kanonan sa Pilipinas. Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babalons Ray, maraming salamat. Samantala, ganman na manoy pumatay sa isang miyembro ng media sa Kidapawan City noong 2019, arestado naman. Detalye na balita mula kay RH19, June Di Makutaka. Assalamualaikum, June. Alaikum assalam, Kayang Angel. Natunto na magkasanang puwersa ng iba't ibang units ng PNP led by Makilala MPS ang kinaroroonan na isang suspect sa pamamaril na umano'y triggerman na pumatay sa isang media personality ng Brigada News sa Kidapawan City noong July 10, 2019. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang suspect na si alias Junel Herosaga, 33 years old, single, laborer, residente ng Purok Malinawan 1, Barangay Saging, Makilala, Cotabato Province. Ang suspect ay nasa talaan ng Philippine National Police bilang national level most wanted person na may warrant of arrest sa kasong murder with criminal case number 52812019 mula sa sala ni Honorable Judge Hanelinda J. Molina Diaz ng 12 Regional Trial Court Branch 16. Walang nirekomendang bail bond ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect na ngayon pansamantalang nakapiit sa Makilala Municipal Police Station habang inihahanda na ang proper arraignment nito sa korte. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Toronto, Canada. Muli, paalala din ho natin sa mga photo enthusiasts, sa mga mahilig mag-picture-picture. Professional photographers at mga amateur, niintay na ho ng PAGCOR yung mga entries ho ninyo para sa PAGCOR Photo Contest 2024. Ang tema po ay Harvest Time. Naglalain itong ipakita ang lakas ng mga Pilipinong magsasaka, ang kanilang pagsusumikap sa mga bukid, sa mga paalagang hayop, at iba pang sektor ng pagsasaka, yung pangisdaan, syempre kasama, para masiguro na meron ho tayong food security. Ang PAGCOR Photo Contest 2024 na ang tema nga po ay Harvest Time ay magkakaloob ng sumusunod na premyo. Para sa conventional category, gamit po ay conventional camera. 100,000 ang matatanggap nung 8 mananalo. Tig 50,000 naman ang matatanggap nung mga magpapadala ng entry para sa mobile category o mga larawang kuha mula sa inyong mga mobile device. At para sa bagong kategoryang drone category o mga larawang kuha mula sa drone camera, tig 50,000 pesos din po yung 8 mananalo. So a total of 2.23 million pesos po ang naghihintay na premyo para po sa PAGCOR Photo Contest 2024. At ang sabi ho ni PAGCOR Chair Altenco,
Ibilisan na ho ninyo ang pagpapadala ng mga entries sa www.pagcor.ph/photocon2024. Ito po pagkakataon din para doon sa mga nasa horticulture industry na ma-recognize, lalong-lalo na ngayong Mother's Day. Malapit na naman ang Mother's Day. Magmamahal na naman ang mga bulaklak. Oy mga mamis! Laundry Day today. Kunot noo ka ba kapag makampit, madukit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concept pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sample and cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! And speaking of mother, nako, kahit talaga, layon nyo nga ng intriga si Andy Eigenman, ha? Itinanggan itong hiwalay na sila ni Pilmar. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning Kuya Angel. Mariin, itinanggi at kumpirmadong walang katotohanan ang balitang hiwalay na ang mag-asawang Andy Eigenman at Pilmar Alipayo. Mariin sinabi ni Andy na ang mga naglalabasang balita ay haka-haka lang, walang basihan at higit sa lahat, walang katotohanan. Napansin kasi ng mga netizens na ang mga huling post nitong si Andy ay wala sa frame ang asawa niyang si Pilmar. Iyon daw ay dahil nasa abroad sila ng kanyang mga anak na hindi ibig sabihin nun ay hiwalay na sila. Maging ang sinasabing problema di umano ni Andy at Pilmar ay wala rin daw katotohanan. Natatawa, nag-iisip itong si Andy, ano namang problema yun? Maayos at maganda ang kanilang pagsasama na sana'y huwag sirain ng mga intriga at walang magawang mga buzzers. Iyan ang ating DCRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Lalaking patungong Singapore, himas rehas matapos mag-bomb joke sa Davao Airport. Ano ba naman yan? Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Kaagad na inaresto ng mga otoridad ang isang 42 anyos na lalaki patungo sana ng Singapore nang mag-bomb joke sa Davao International Airport o DIA noong nakarang araw. Ayon sa report, habang nasa check-in counter sa airport ang lalaki, tinanong siya ng customer service agent kung may mababasag na gamit ba sa kanyang bagahe. Ngunit sumagot ang lalaki na wala, ngunit may bomba. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, kaagad na tumawag ng otoridad ang service agent at nirespondihan ng Davao International Airport Police at inaresto ang lalaki na si alias Peter. Gayunpaman, hindi naapektuhan ang biyahe dahil sa insidente, ngunit nabigo si alias Peter na makasakay sa aeroplano. Samantala, nakakulong na si alias Peter sa Sasa Police Station at sinampahan na ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1727 ng Davao International Airport Police Station. Napag-alaman ng sinumang sangkot sa bomb joke ay maaari makulong ng hanggang 5 taon at multang aabot sa 40,000 pesos. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ayan na, muli, dun ho sa mga nagpapakyut na. Pagbabam joke, ayan. 40,000 ang multa, may kulong pa. Nasa Pasay City Public Market ngayon si Noche Kaka sa Region 7. Pero mga mamis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing na eskwela? Dahil yan sa germs sa katawan nila ang panalabanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa pwestrong abot kaya at 1250 SRP. Kaya mga misis ay challenge show, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. O pagkatapos mamalengke, mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. So, Chikaka, sa Region 7, good morning. Mayong buntag ngayong Monday, Kuyang Angel. Nandito tayo ngayon sa Pasay City Public Market. Unahin ko lamang Kuyang Angel dahil marami ang nagtatanong yung siling labuyo daw. Magkano ngayon ang presyo? Nasa 120 ang kilo ng siling labuyo. Ang beans naman na Kuyang Angel, 120 ang kilo. Ang pipino, 80 pesos. Sibuyas sa pula, 80. Ang repolyo, 60. Bawang, 140 ang kilo. Habang ang luya, nasa 130
90 ang kilo. Kamatis 50, kalabasa 50 at ang carrots 80 pesos ang kilo. Puntahan naman natin yung asukal, na puti, yung refined sugar sa 90 pesos ang kilo. Ang was sugar naman 80 pesos. Ang isda, Kuya Angel, ang bangus nasa 210 ang kilo. Yung tilapia naman 150, hanggang galunggong 230 ang kilo, habang ang tulingan 220. Ang manok naman, Kuya Angel, ang whole chicken nasa 180 ang kilo. At yung baka laman 460, habang yung liempo 370 at ang kasim 330 ang kilo. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Monday morning dito sa Pasay City Public Market. Mula kananan sa Pilipinas sa DCRH, ako si Natika Kasultuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche, at happy birthday sa ating piloto na si JB Bendania. At saka si Attorney Dodo Dulay ng executive session. Magbe-birthday din ngayon. Buti lang, mura ho yung mga bilihin doon sa binabanggit ni Noche Kakas. Samantala, dalawa po ang formulation ng family alcohol. May pa-breakfast pa, ha? Ni JB. Padala ni JB. Naman. JB, thank you, ha? At para ho sa mga may lakad, huwag kalimutan, magbaon ho ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kabay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Isang sundalo naman patay sa enkwentro ng mga NPA sa Matuguinaw, Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RH32, maupay nga agad, Jimmy. Isang sundalo ng pamalaan patay sa enkwentro ng mga NPA sa bayan ng Matuguinaw, Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si Private First Class Arvin Panustan na naka-assign sa 19 Infantry Battalion ng Philippine Army. Pumalo sa 10 mga NPA na kaenkwentro ng mga biktima at umabot sa 20 minuto ang bakbakan ng baril. Nangyari enkwentro sa Barangay San Roque, Matuguinaw, Samar sa 19 Infantry Battalion na pinamumunuan ni Second Lieutenant Erickson Bindanillo at mga NPA. Kinakondina ng Philippine National Police nangyaring pagkamatay sa isang sundalo ng gobyerno na kagawa ng mga NPA. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. May buntag sa matik paminaw nato diyan sa Taiwan. Kamusta ho yung mga Pilipino dyan? 17 bakasyonista naman sugatan matapos sumaob ang kanilang sinasakyan jeep sa Bagak, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Sugatan ng 17 katao habang dalawa dito ay maluba na sakay ng isang saraw jeep matapos tumaob ito sa pakurbadang matarik na karsada sa Luok Site, Barangay Banawang, Bagakbatan, alas 7 kahapon ng umaga. Sa inisal investigasyon ng Bagak PNP, ang mga sakay na biktima ay nagmula sa Mexico, Pampanga na dumayo para mag-outing sa Bagakbatan na kasama ang 2 bata, edad 5 at 6 na taong gulang. Habang binabaybay umano na nasabing sinasakyan ng mga biktima ang nabanggit na lugar, biglang nawala ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa tarik at makurbadang daan nito at aksidenteng tumaob itong jeep na nagresulta ang mga sakay ay nagtamo ng mga physical na pinsala sa katawan at ulo at dinala sa Bagak Community Medical Hospital sa nasabing bayan. Sinabi ng Bagak PNP halos magkakasunod na
ang nadidisgrasya at nasasawi sa nasabing daan dahil sa napakadelikado nga ang naturang matarik at pakurbadang daan. Paalaala sa mga dumarayo sa Bataan, lalo na hindi kabisado ang tinatahak na daan, na mag-iingat sa pagmamaneho para ang masayang outing ay hindi mauwi sa trahedya. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May abaaba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Nagre-recruit naman ang Department of Migrant Worker ng 100 caregivers para magtrabaho sa South Korea. Sa ilalim ito ng kalulunsad pa lamang na Employment Permit System, proyekto sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Target nitong palawakin ang bilateral labor ties ng dalawang bansa at masuri ang feasibility ng mas malalaking caregiver deployment plan. Sinabi ng Department of Migrant Workers na direktang makikinabang sa proyekto ang mga pamilyang Koreano na nangangailangan ng tulong para maalagaan ang kanilang mga chikiting, yung mga buntis na miyembro ng pamilya, mga single parent o mga dual income couples. Magsisimula na sa Mayo 9 hanggang 10 ang registration at kailangan ng mga interesadong magpakita ng Technical Education and Skills Development Authority National Certification o NCT2. NC2 Caregiving Certificate at dapat na sila ay nasa pagitan ng 24 hanggang 38 years old. Iginit naman ni Senator Bongo ang pagbibigay ng sapat na proteksyon sa marginalized sa mga magagawa, lalo na sa mga nasa kanayunan at nangangailangan ng mas maraming oportunidad at pagsulong sa ekonomiya. Ipinahig ito ni Senator Go kasabay ng pagpapabot ng tulong sa 500 displaced workers sa Bacolod City noong May 2. Namahagi rin itong si Senator Go ng mga bola at mga t-shirt para sa mga benepisyaryong kabataan. Ayon pa kay Senator Go, ipagpapatuloy niya ang pagtulong upang higit na mapabuti ang kapakanan ng mahihirap at mga displaced worker at makabuo ng mas matatag na lipunan para sa lahat ng mga Pinoy. Iniain din ni Senator Go ang Senate Bill 420 upang mapagtibay ang panandaliang oportunidad sa trabaho para sa mga karapat-dapat na individual na nagmula sa mahirap na pamilya sa mga kanayunan. Ang Senate Bill 420 ay naglalayong umakma sa Rural Employment Assistance Program o RIPA na itatatag sa ilalim ng Department of Labor and Employment. Isinusulong naman ang isang mababatas ang 5,000 pisong allowance para sa mga government daycare worker. Sa House Bill 10224 ni Congressman Brian Raymond Yamsuan, ibibigay ang allowance kada school year at meron ding skills training at knowledge enhancement program. Pinunto ni Yamsuan na malaki rin ang gastos ng daycare workers mula sa kanilang sariling bulsa. Nagyan din ang pambili ng mga materyales at mga teaching supplies. Sa kaligmay sa batas, ipatutupad ito ng DSWD at Early Childhood Care and Development Council sa koordinasyon ng DepEd, Commission on Higher Education at ng TESDA. 80.6 billion pisong halaga naman ang marijuana na diskubre sa Tinglayan, Kalinga. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 na imbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy. Nadiskubre ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang 80.6 milyong piso ang halaga ng marijuana sa ikinasang marijuana eradication operation sa Barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Naging matagumpay ang operasyon ng pinagsanib na operatiba ng iba't ibang police units sa Cordillera, PIDEA, Philippine Army at NICA. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre ng abandonadong bodega na naglalaman ng tuyong dahon ng marijuana na umigit kumulang 500 kilo at nagkakalaga ng 600,000 piso at 2 plantasyon ng marijuana na may lawak na 10,300 square meters at may tanim na 103,000 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 80.6 million pesos. Pinuri ni Colonel Freddy Lasona, Provincial Director ng Kalinga PNP, ang mga operating troops sa matagumpay na operasyon at sinigurado na lalo pa nilang paibayuhin ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga para matuldukan ang paglaganap nito sa kanilang nasasakupan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just like Nina. Higit naman sa 74,000 halaga din ang siyabong nasamsam sa bahay ng isang street-level individual sa Lingayen, Pangasinan.
Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Nasa custodial facility ng Lingayen Police Station ng 32 anyos na ama matapos maaresto ng masamsamang mga illegal na droga at parapernalya sa kanilang bahay. Sa ulat ni Lingayen OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Vicente Castor Jr., nagsilbi ng search warrant tinggal sa paglabag sa Article 2 ng Section 11 and 12 ng Republic Act 9165, illegal possession of dangerous drugs and drug paraphernalia ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng PPO at Regional Police Drug Enforcement Unit ng PRO-1 sa bahay ng suspect sa Barangay Pangapisan Sur. Dito nakumpiska ang 11 gramo na hinihinalang shabu ng may street drug price na 74,800 pesos at dried marijuana leaves na tumitimbang ng humigit kumulang 0.2 grams na may street drug price na 36 pesos. Kasalukuyang sumasailalim sa tactical interrogation ng suspect para mabatid kung sino ang source niya ng illegal na droga habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 9,000, 9,000 na po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayun, sabi po ni Tunog Master Mabel Aribe, actually, muntik-muntik na po itong mapanalo. Nagkagaling talaga ng ating mga texter. Kaya hindi na muna ako magbibigay ng clue, ha? Kasi kahapon ang iniwan kong clue, merong versyong maliit nito, meron ding malaki. Oh. So merong small, merong big. Sabi niya magkaiba ho talaga, sir. Pagka ang ginamit natin ay yung either doon sa item. Kaya ano kaya yun, ha? Ayan, ha? Alam nyo na. Para doon sa mga texter natin, ha? Huwag nyo na palakin. Bigyan nyo na yung tamang sagot. Ayan, ha? Ang inyo pong mga sagot. Pero dapat ho, yung mga sasagot online, i-share nyo muna yung ating programa, ha? Para magkaroon kayo ng sharers badge. Ha? Pagkatapos, yung mga text line naman, ito yung text line natin, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Saka nyo ipadala ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Basta wag nating kalilimutan. Bago ho gamitin ito, dapat naglilinis muna ng kamay. At kadalasan, na ginagamit po nila sa paglilinis ng kamay, syempre, pinaka-effective, Shield Bath Soap. Yan, ha? Ulitin ho natin, ang numero na inyong pagpapadalahan ay 0919-282-6485. Maganda umaga, Pilipinas! 34 na makalipan sa alas 4 ng umaga. Number 1. Kabatingin ko muna ng happy birthday yung aking magandang pinsan, ha? 2 beses daw pala ito magbe-birthday, ha? May 4 at saka May 6. Ate Flor, halatang-halata ka, ha? Para masumaba yung yung party, ha? Tsaka anyway, yan po yung magandang naming pinsan, si Ate Flor, Flor de Lisa Miranda, dyan po sa Kidapawan City. Ate Flor, happy birthday at maraming salamat sa iyong pag-aalaga ng magandang bahay dyan, ha? Happy birthday din kay General Chris Maralit dyan sa US, ha? General Chris, happy birthday. Boss ko po ito, ako sumalta dito sa Maynila. Yan ho, nagturo sa akin na magsulat ng mga balita. Bakit may konting background na ho tayo sa Mindanao, ha? Sumalta ako. Pero si General Chris Maralit po ang sumalo sa atin nung tayo po ay bagong dating, dito po sa Maynila. General Chris Maralit, happy birthday. Asan yung picture ni General Chris? Hindi mo iisipin si General Chris Maralit ito, kasi kung anong itsura niya ng bata siya, hanggang ngayon yung parang hindi ho nagkakaedad. General Chris, happy birthday, ha? Sana? Ayan, hintayin ko. Ayan, RHTV. Yung poging picture ni General Chris Maralit dahil naipangako to sa inyo. Ayan, kita ninyo, no? General Chris, happy birthday. More birthdays to come. Yan, ha? Birthday din kahapon ni General Marvin Garbo naman, ha? Binabati naman si General Garbo ng kanyang mga poging mista sa Class 80.
Class Mapitagan. At advance happy birthday sa maganda kong kapatid, si Mercedes Tolentino. Ayan, ang aking kapatid mula po naman dyan sa Kidapawan City. Siya po yung City Civil Register dyan sa Kidapawan. Dice, happy birthday. Advance happy birthday pala. Agahan ko na para mas maraming bumati rin sa iyo. Ayan, happy birthday, Dice. Si Dice Mercy. Maganda umaga, Pilipinas! Ipinatitigil na ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng BT talong at golden rice. Teko, hindi naman tayo, nag-i-import ba tayo nito? Ito ay kasunod ng inilabas na desisyon ng Court of Appeals kung saan pinapayagan ang lahat ng genetically modified organism o GMA maliban, o GMO, di GMA, GMO, maliban lamang sa dalawang naturang produkto. Ayon kay DA Undersecretary Ansis Perez, inatasan na nila ang Bureau of Plant Industry na itago ang inisyong sanitary and phytosanitary import clearance laban po sa iba pang mga BT products bukod lamang sa BT talong at golden rice. Una rito nagpalabas na ng writ of kalikasan ng CA na nagsasabing may delikadong epekto sa kalusugan at kapaligiran ang dalawang nabanggit na GMO crop. Problema ho nito, nasa field trial pa nga hanggang ngayon tsaka masyado na nauubuso yung precautionary principle. Problema dito, hindi naman lubos na naiintindihan ho ng mga maestrado ang impact ho nitong kanilang naging desisyon sa sektor po ng pagsasaka. Abay, alam ho ba ninyo yung benepisyo doon sa golden rice? Mababawasan ho natin ang pagkabulag. Ang tanong ko nga, simple lang may namatay na ba? Dahil sa pagkain ng BT corn? Ala naman pareho yung konsepto Bacillus thuringiensis din ho yung ginamit dito po sa BT talong at saka golden, sa BT talong in particular. So anong pinag-iba nun? Ay, sus, may ginoong buhay ito. Department of Transportation kinastigo dahil sa mas priority ang mga imported na mga minibus kaysa sa mga iconic jeepney na locally manufactured. Detalye na balita mula kay Raymond at pa sa RS28. Raymond, good morning. Kinastigo ni Senador Grace po ang Department of Transportation dahil hanggang ngayon natapos na ang April 30 deadline sa consolidation para sa PUV Modernization Program. Wala pa silang malinaw na paliwanag kung bakit mas gusto nilang mga imported na minibus kaysa sa mga jeep na gawa sa atin. Ayon kay po, tuluyan ng mawawalang iconic na jeep kung masusunod ang gusto ng DOTR. Ipinagtataka nito na mas gusto nila ang imported na mas mahal at ipinipilit sa mga jeepney drivers kaysa sa mga original na Pinoy design na gawa ng Francisco at Sarao Motors at iba pang local jeep manufacturers na mas mura. 2.4 million pesos ang bawat isang imported na minibus na parang kahon kaysa sa mahigit 1 milyon piso na locally manufactured na jeep. Maliban sa mas mura ay madali din ang piyesa kumpara sa imported, lalo na ang gawang China na madaling masira at kailangan maghintay ng ilang buwan kung may darating na piyesa. Bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services, ayaw ni po na makitang marami sa ating mga commuters ang walang masakyan dahil sa kapalpakan ng mga opisyal ng LTFRB at DOTR. Dahil hanggang ngayon ay wala pa silang isinusumiting listahan ng mga ruta. Dismayado din si po na may inilaan silang 200 million pesos para sa Chopper Scholar Program na gagamitin sana para sa mga driver na gustong magpalit ng uri ng hanap buhay. Ni Singkong Duling ay walang ginasto sa pondo ang LTFRB at DOTR para tulungan ang mga drivers. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Itinanggi rin ng National Security Advisor na si Eduardo Anyo ang pagkakasangkot sa manoy New Model Pact ng China. Tinawag niya Anyo na walang katotohanan, katawa-tawa, kalokohan lamang ang sinasabing common understanding ng Chinese Embassy sa iyong ensure. Gaya ng pahayag ni Defense Secretary Gibo Chodoro, sinabi ng advisor ng National Security Council na hindi siya nakipag-usap sa mga opisyal ng embahada matapos ang courtesy call ng Chinese ambassador sa kanyang tanggapan noong 2023. Idiniin pa ni Anyo, wala siyang pinasok o ansino mang opisyal mula sa National Task Force for the West Philippine Sea na kasunduang kokompromiso sa interes ng Pilipinas.
Kumbinsido naman ang mga opisyal na isa lamang distraction ang naging pahayag ng China matapos madiskubre na unti-unti na nasisira ang Sunday Cay sa Pag-asa Island na posibleng resulta ng pagtatayo ng artificial island. Tablado naman sa isang maritime law expert ang panibagong ibinunyag ng China ukol sa isa na naman daw kasunduan sa Pilipinas at ng China. Ayon kay Professor J. Batumbakal, walang saysay ang sinasabi ng Chinese Embassy na may napagkasundo ang new model sa management ng Ayungin Shoal. Sinabi ni Batumbakal na hindi na dapat na pinapansin ang mga kaparehong pahayag ng China lalo't wala namang ebidensya ang mga ito at paiba-iba rin ang sinasabi. Panggulo lamang daw ang naturang issue sa saloobin ng mga Pilipino para mawala ang tiwala sa Armed Forces of the Philippines. Nakailang pagbabago na yung kwento nila. Parang paiba-iba. Dati, gentleman's agreement, tapos naging new model, tapos naging ano naman ngayon, agreement naman daw. Tapos puro naman walang prueba, puro sabi-sabi lang nila. No? So, napaka-one-sided na kwento, walang makapag-corroborate na on our side. Sa akin, parang puro mga invento na lang yan, hindi na lang dapat pinaniniwalaan yan. Sinabi pa ni Batumbakal, kapag naniwala ang mga Pilipino sa mga inimbentong pahayag ng China, dito talagang mawawala na ng soberenya ang Pilipinas. Maglulunsad naman ang 10 probinsyang malapit sa West Philippine Sea ng mga action plan laban sa tumitinding tensyon sa China. Ayon kay Interior and Local Government Assistant Secretary Lilian De Leon, kabilang dito ang Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, Bataan, Zambales, Batangas, Palawan at Occidental Mindoro. Kasado niya ang rollout ng nasabing action plan ngayong Mayo bilang suporta sa mga hakbangin ng gobyerno sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi pa ni De Leon na kabilang dito ang pagpapalakas ng maritime security, pagde-deploy ng bantay dagat o mga volunteer sea patrol at pagtatatag ng maritime substation sa mga baybayin. Pinaghahanda ng atin ito coalition ang posibleng pagkanyo na naman ng tubig ng China sa civilian mission sa West Philippine Sea sa May 15. Sinabi ni atin ito convener Ed De La Torre, magsasama sila ng medical team at makikipag-ugnayan na rin sila sa National Task Force on West Philippine Sea. Pero kahit nag-aagam-agam, hindi niya titiklop ang civilian mission at nakahanda silang makipagpatentero sa mga barko ng Beijing. Sinabi pa ni De La Torre na bukod sa foreign journalists, may kalahating dosenang observer mula sa international community ang nagpahayag na sasama sila sa Peace and Solidarity Regatta. Kaya nga sabay na rin ho ng civilian convoy. This time, sisiguraduhin namin meron ring medical personnel dun sa bangka, humingi po kami ng pulong sa National Task Force on West Philippine Sea. So, bagamat ito'y civilian initiative, gusto naman natin coordinated sa gobyerno, ayaw nating magkaroon ng aberya, So, kombinasyon ng siyempre, prosigido sa paghahanda, pero siyempre, address mo yung agam-agam na kaya mangyayari. Baka i-water cannon rin kaya tayo. Pero siyempre, sabi mo nga, wala nang atrasan ito sapagkat hindi naman ito para sa atin. Pag gusto natin ipakita na, atin ito nga Unti-unti na nga nasa isira o nasa degraded state na ang Sandy Cay sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa pag-aaral ng grupo ni Dr. Jonathan Anticamara ng UP Institute of Biology, nasira na ang mga coral sa lugar at nangamatay na rin ang mga isda at iba pang lamang dagat. Posible niyang resulta ito ng overfishing, climate change at island building activities sa pagtatayo ng isla sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, wala namang ibang sisisihin dito kundi ang China. At sa mga Pilipino natin all over the world, kumusta na ho kayo? Ingat po kayo, ha? Maraming salamat po sa ating mga OFW, sa ating mga seafarers. Pag-uwi ho ninyo ng Pilipinas, huwag nang magdala ho ng imported na tsokolate. Mas masarap, mas maganda po ang packaging ng tangerine chocolate. Produktong gawang atin. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, itong mga magduniyog na dati umaasa sa kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Dahil po mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ni Dr. Helen Tan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan at eventually nakapag-produce sila ng dekalidad na kakao beans para i-process at maging tangerine chocolate. Ayan,
Mother's Day. Ha? Napakagandang pangregalo po nito sa mga nanay. Available sa 0919-0955-935 o dili kaya sa Tangerine Chocolate na PH. Yung pong mahigit 10 variants na available ay gumamit din po ng mga raw material na galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tane, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Gawang lokal, but taste global. Isang gamot na para sa kanser binawi sa merkado ng Food and Drug Administration. Bakit kaya? Alamin natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Good morning, Giselle. Good morning, Kuya Angel. Binawi ng Food and Drug Administration ang lahat ng batch ng isang chemotherapy drug matapos ang adverse reaction sa mga kabataang cancer patient. Ayon sa FDA, bagsak sa sterility test o sterility test ang methotrexate 100 mg/ml solution for injection o Trexasap na may batch number I23J001A. Nadiskubre rin positibo ito sa Pseudomonas aeruginosa at binanggit yung kontaminasyon ng nasabing gamot. Ang Pseudomonas aeruginosa ay isang bakterya na karaniwang natatagpuan sa mga ospital at nagdudulot ito ng infeksyon na mahirap daw gamutin. Inutos ng FDA sa lahat ng distributor, ospital, retailers, pharmacies o klinika na itigil na yung distribusyon, pagbebenta at paggamit ng Trexasap. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Yan pong dahilan kung bakit napaka-importante re-registrado sa Food and Drug Administration ang mga gamot na ibinibenta ho sa merkado. Ganun din mo yung mga pagkain, ano, ha? Para masiguro ho natin na yan po ay ligtas, ano, ha, for consumption. Kaya kung bibili ho kayo ng mga pagkain, mga food supplement, mga gamot, kinakailangan yan po ay rehistrado sa Food and Drug Administration. Katulad na lamang po ng Ultamayo. Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Inaral po kasi ng mga Hapon through clinical trial kung paano po yung postbiotic ay makakatulong po sa isang tao. Yung pong postbiotic, pag pumasok po sa ating katawan, yung pong dead organism, ina-activate naman yung commander ng ating immune system. Kaya habang tayo ay natutulog, yung ating immune system ay gumagana, yung pong mga toxins ay tinataboy palabas ng katawan. Ang tinutukoy natin ay yung PDC o plasmacytoid dendritic cell. Yun yung gumagana para maitaboy yung mga toxins sa ating katawan at nakatutulong para sa magandang tulog. Para magkaroon tayo ng magandang gising kinabukasan. Siyempre, maganda tulog, magandang gising. Meron tayong sapat na lakas sa kinabukasan. Ayan. Ang Ultamayo po na rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya't nire-recommenda ho ng mga doktor, ay available sa Lazada at Shopee. Wala, bibihira po yung food supplement na dumaan po sa clinical trial. Available po yan sa Theoxis Health. Basta siguraduhin po ninyo, kung bibili ho kayo sa Lazada at Shopee, ay galing po sa Theoxis Health Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan ho kayo, mag-text po kayo sa 0917-110-6580 at yung pong mga medical experts natin na nakastambay dyan ay sasagutin po ang inyo pong mga concerns. Sa panahon na matindi ho ang epekto sa atin ng puyat, pagod at stress, tandaan ang ating kasangga, Ultamayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Komedyanteng si Buboy Villar, ayaw daw makipagkompetensya sa parisan ni Diwata. Ano yung yung pares. May parisan. May ganong intriga pati sa parisan. Alamin nga natin ang balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Kapansin-pansin ang sumisikat na parisan ng food vlogger na si Diwata na matatagpuan sa isang parking lot sa Pasay City malapit sa Senate Building. Natithreaten na nga ang ibang kainan sa naturang lugar dahil sa talagang pinipilahan ng bonggang-bongga itong parisan ni Diwata. Nang nakachikahan naman namin ang kapuso komedya na si Buboy Villar, tinanong namin ito kung medyo natakotin ba siya dahil matatalbogan nito ang kanyang parisan ni Bok. May 14 branches naman itong parisan ni Bok ni Buboy
Buboy na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang iba raw roon ay franchise sa kanya. Ang sabi pa ni Buboy, hindi naman daw siya threatened sa parisan ni Diwata dahil malayo naman daw ito sa kanyang parisan. Pero kung sakaling i-challenge ba si Buboy na magpasarapan sila ni Diwata ng pares, ay kakagatin ba niya ito? Heto, pakinggan natin ang sagot ni Buboy Villar. Hindi, kasi kung pang sarapan na yun, baka paramihan po ng MST ang kalalabasan. Yan ang pahayag ni Buboy Villar. Mas gusto pa raw na magpakain na lang daw sila ni Diwata ng pares sa mga taong nagugutom. Hindi naman daw kailangang maglaban-laban sila ng parisan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. O nga naman, yung pala yung pinipilahan dyan sa may Senate area, parisan. Tuloy naman ang paghanap ng paraan ng Marcos administration para mapagaan ang buhay ng mga Pinoy. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng mga paraan tulad ng pagbibigay ng ayuda, scholarship at pangkabuhayan sa mga mahihirap. Tinukoy ni Romualdez ang pamamahagi ng bigas at cash sa iba't ibang lalawigan sa pamamagitan ng cash and rice distribution ng Kongreso, isang programa para sa mga mahihirap. Sinabi pa ng Speaker na ang ayuda sa mga kaposang kita program o AKAP ng DSWD ay binibigay naman para sa mga below middle class bilang tugon o bilang tulong din ng gobyerno. Isa pang tinukoy ni Romualdez ang solusyon ng gobyerno sa pagtaas ng grocery discount para ho naman sa o pagpapataas ng grocery discount para sa mga senior at mga PWD. Yan din yung libreng check-up ng PhilHealth sa ilalim ng konsulta package na ayuda naman para sa kalusugan ng mga miyembro nito. Bagamat walang nakitang kontrabando sa Liberian flag na MV Ushumaru, nagpalabas pa rin ng warrant of seizure and detention ng Bureau of Customs laban sa cargo ship na nagpapagala-gala lamang sa Bohol Sea mula nung nakarang linggo sa halip na dumiretso sa Kinuura, Japan. Isang team na binubuo ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency ang nagsagawa ng inspeksyon sa barko nitong May 1, pero walang nakitang anumang illegal na laman ito o indikasyon ng tangkang smuggling. Ayon naman kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, nag-issue na siya ng WSD o warrant of seizure and detention dahil nag-issue ang kapitan ng barko ng notice of arrival nang magsimulang magpalutang-lutang sa Bohol Sea. Ang shipmaster ng barko na si Captain Pipito Agmata ay nagsumite ng letter of apology na may petsang May 1, 2024 upang ipaliwanag kung bakit nasa loob ng Philippine Internal Water ang barko. Ayon naman sa sulat, ang barko ay pinayuhan palang manatili muna sa Philippine Sea habang nasa biyahe patungong Port of Kinuura dahil nagbago umano ang inaasahang panahon at pagdating nito doon. Batay sa Vessel Tracking System Record, sinabi ng BOC na pinatay ng MV Ushumaru Automatic Identification System o AIS transmission habang nasa Malaysia, 1 araw at 8 oras bago pumasok sa katubigang sakop na ng Pilipinas. Ayon sa Bureau of Customs, hindi rin nagkaroon ng radio communication ang barko sa Coast Guard Station sa Siquijor. Samantala, may makakausap po tayong isa hong leader ho ng mga security guard. Napaka-importante ho nito ipapaliwanag niya at ipapanawagan. Pero bago ho yan, wag natin kalimutan itong inaalok ho sa atin ng Westchester Realty na pinakamurang ready for occupancy units sa buong housing industry. Mantakin ho ninyo, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. So 5% na lamang yung down payment, pwede pang gives. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Nasa loob po ng naturang township ang munisipyo, ang simbahan, ang palengke, ang eskwela, lahat ho ng mga amenities ay nandun po sa loob mismo ng township kaya hindi nyo na kinakailangan lumayo. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya at kung ngayon pa ay bibili,
may chance pa ho kayong manalo ng mga bonggang premyo. 342 for Asian destination kung saan tatama ang inyong lucky dart. Pwede kayong pumunta ng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. O dili kaya, kaya medyo hindi siniswerte dun sa 342, ay iba pang mga bonggang prizes para sa summer premiere promo. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago may alas 5 na umaga. Number 1. Tendang nakikiusap na sana'y pakinggan ho naman ang sektor ng mga yung mga security guard natin. Alam mo ninyo, napaka-importante po ng mga security yung mga security guards natin. Kasi sila po ay force multiplier kapag panahon ho na kinakailangan natin ng ayuda sa panahon ho ng kalamidad. Kaya ang mga ito, hindi po tinitrain lang para mag-check ng bag, ng mga papasok. Sila po ay may mga special skills din po. Tsaka pangalawa, binigyan nga ho silang ng karapatan na humawak ho ng baril, para labanan din po ang mga kriminal. Pero alam ba ninyo na isa ito sa mga sektor na talagang napapabayaan? Kaya sabi ni Mike De La Torre, sana naman yung sweldo ho ng mga security guards dito po sa Metro Manila, ganun din po ang sahod ng mga sikyo sa mga probinsya. Mike, magandang umaga sa iyo. Kumusta ka na? Hello, Mike? Mike, good morning. Good morning. Narinig mo ba ako, sir? Narinig kita. Nasa anong probinsya ka, Mike? Bali dito po kami, sir, sa Region 6, lalo na po, sir, sa Rua City. Okay. Region 6 sa ato pa, Negros. Rua City po, sir, Capiz. Rua City sa Capiz. Ano hambal? Ano ang dialect nyo da? Ilonggo man. Ilonggo. Hindi Kinaray o Hiligay nun? Ilonggo. Ilonggo talaga, sir, Ilonggo. Ilonggo gid. Okay. Anyway, Mike, sabi mo, sana ang pakiusap po ninyo na mapakinggan ng mga mambabatas natin, iparehas na lang yung sweldo ng mga security guard sa National Capital Region at saka sa mga probinsya. Pero alam natin na mayroong Regional Wages and Productivity Board na nagdidesisyon yan. Magkano bang tinatanggap na sweldo ng mga sikyo dyan? Good morning, Sir Angelo, at lalo po sa DCRH. Kami po, nanawagan po kami sa ating gobyerno, kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Kongreso, na sana maksuna na yung katagsahod minimum wage kasi kasama kami dyan. Dito talaga sa probinsya, yung lalo na dito po sa lalawigan ng Capiz, ang liit talaga ng sahod namin. 480 talaga yung sahod namin dito. Tapos, tuple pa yung presyo ng mga bilihin po dito. Saka, yung isa pa, walang tigil pagtaas ng gasolina. So 480 a day ang tinatanggap ninyo diyan sa Capiz, Siyempre may bawas pa 'yan, taxes. Magkano ang take home pay ninyo, Mike? Bali diyan sa 480, bali 1530 yung sahod namin. Yan binabawasan nila ng aming benefits ay natatanggap lang natin po yan mga mahigit siguro mga 6K. Mga 5K o 6K. 6K. Akala ko 60. 5,000 hanggang 6,000 ang tinatanggap ninyong sweldo, 1530. Yes, sir. Correct, sir. Akinsit katapusan. Sus may Ginoo. So, 5,000, i-divide mo for 15 days. Magkano na lang matitira nun? O saan paglahutay? Uy! Ay, Ginoo ko. So, anong duty nyo? Ilang oras ang duty nyo, Mike? Bali, 8 hours yung regular duty namin, plus may OT po kami. Yun lang. Diyan lang kami bumabawi sa OT namin, Sir Angelo. Okay. So nababayaran naman pala yung OT, kapag lumagpas na sa 8 oras? Yes, correct. Yes, sir. Okay. Nabibigyan naman yung ibang mga benefits? Oh, yes, correct, sir. Correct. Okay, pero ang sinasabi mo, problema doon sa iba, hindi na lisensyado, expired na yung lisensya, pinag-duty pa rin? Yes. Yan pa ang problema namin dito sa lalawigan ng sa Region 6. Di ba bawal yan, Sir Angelo, na ipa-duty yung isang security at saka bawal talaga yan sa agency. At yung PSSYAM, tingnan mabuti yung agency kung
kumplito sila ng Clearances. Opo, O mga opo. permit. Lisensya. Yan nga ang problema. Baka ano pa mangyari sa ginadutihan ng isang security guard na walang lisensya. Okay naman kung na ng agency yan. Oo. Sa inyong agency, ilan kayo nagtatrabaho, Mike? Bali marami kami dito, sir. Oo, sa agency nyo lang, sa agency nyo, mga ilang daan kayo? Siguro mga 200 yata kami dito. Pero hindi ko mabilang, sir. Pero marami kami dito. Oo. Okay. Ang sabi mo, yung iba, sino yung hindi kumukuha ng lisensya? Hindi nagre-renew ng lisensya? Anong agency? Ano, Ibang agency. Ibang agency talaga. Paano nyo nalalaman na hindi sila kumukuha ng lisensya? Kasi dito, dyan ako dati, Sir Angelo, sa agency na yan, focus talaga yan. Dati naka-duty ako dyan. Yung naalaman ko na, yung kapariyo kong security, wala pang lisensya. Ako pa yung nakaunang lisensya sa kanya. Tama ba? Sige, pampacheck natin yan ha. I-Viber mo nga, i-messenger mo nga sa akin yung messenger mo sa akin yung pangalan ng agency para ma-report natin ha. May tanong lang ako. Yung uniforme nyo naman libre provided yan ng agency nyo? Yes, bali 1 year. Okay. Lahat? Yes, sir. Oo. Anong training regular may training din ho kayo? Bukod doon sa pagpoprotekta ng inyong mga premises na babantayan? Opo, sir. Kompleto po yung agency namin po, yes, sir. Meron kayong training on first aid? Yes. Meron kami training sa certificate po. Okay. Ilan ang chikiting mo? Pila mo bata? Bali, 2, sir. 2. 2. 2 mong bata. Kay Mrs. Palantanan? Opo, kay Mrs. Sige. Sa din ko mo gastar? Bale, yung misis ko, taga-Kalibo, ako taga-Kapis, tapos ko duty, ito na lang ko gadiritso sa Kalibo. Sa Kalibo? Kalayo. Ang layo nun Hindi, malapit lang yung tuwas sa taga-Kalibo. Dati yung Kalibo, balisakop na yan ng Kapis dati. Ganun ba? Oo. Opo. Siya, sige. Batiin din natin yung mga taga-Kalibo. Ang mayor doon, si Mayor Juris Sukro. Mayor Juris, magandang umaga. Siya, sige. Anyway, thank you for accommodating yung call namin at pagpayag mo na mapakinggan. Kasi mahirap na mananawagan tayo. Baka sabihin nitong mga politiko natin kayo lang naman yung gawa-gawa. Eto ho, mismong security guard, si Mike Dilat. Ilang taon ka na security guard, Mike? Bale, mga 5 years na. 5 years na. Ay mong mga bata, eskwela ka ron? Oo, eskwela na, sir. Okay. Anong grade na sila? Grade 6 na at saka grade 8. Grade 6. Ate, hapit na mag-college ba? Oo. Siya, sige. Oo. Halong dra, At ang ginapanawagan pagit namon tani, sir, sa gobyerno, wala na yung provincial rate, sana gawin na lang NCR rate. Kasi pari-pariyo naman kami sa security, pues buhay pa. Bagay, oo. Tsaka, parang pulis, di ba? May salary standardization. Yun. Parang mga trabahong pulis na law enforcer din kayo, Di ba? Sige, tingnan natin kung ano mga po pwedeng magawa nito ating mga masisipag na mga politiko. Baka po pwede nilang sabihin na i-exempt din kayo, doon sa sakop ng regional ng Regional Wages and Productivity Board. Baka po pwedeng mag-standardize na rin tayo ng sweldo ng mga gwardiya all over the country. Mike, maraming salamat ha. Thank you for joining us. Magandang umaga. Maraming salamat sa DCRH, lalo na po sa inyo, Jose Angelo. Oo. Saan din ka mo galantaw, RHTV? Bali, sa FB Live ngayon na tumitingin, pero kapag umuwi ako doon sa Kalibo, sa radyo, kasi may radyo natin doon radyo natin sa Kalibo. Okay, siya, sige. Walang radyo natin dito sa Kapis Okay, sige. Damo nga salamat, Mike. Halong dra, sige, marami.
maraming salamat din, sir. Okay, maraming salamat. Si Mike Delatorre, isa pong security guard dyan po sa Region 6. Maganda umaga, Pilipinas! Dito po sa DCRH, lahat ho pinakikinggan. Ano ha? Kung kayo man po mataas na opisyal ng gobyerno, kung kayo man po ordinaryong mamamayan, o kayo man po meron hong mga inireklamo, patas ho tayo dito, lahat ho pinakikinggan. Kaya nga nagtataka ako dito sa sa mga opisyal ho ng Philippine Red Cross. Kasalanan na pala ngayon ang magbasa ng isang hinaing galing po sa kanilang mga miyembro. Alam po ninyo nung Friday, kung kailan ginugunita natin ang World Press Freedom Day, yung isang kasama natin dito na magaling na abogada, pinay-pressure. At iniintay na daw nila na ako daw po ay mag-public apology dahil doon sa binanggit natin na ilang araw nagdiwang ng party yung kanilang Secretary General, yung si Gwen Pang. Sabi ko, teka muna, ano bang masama doon kung binanggit natin yung kanilang party na tumagal ng 3 days? Di ba? Masama daw kasi, sasira daw yung kanilang reputasyon. Nung i-check ko yung Google, panahon pa pala ni panahon pa ni Senator Miriam Defensor Santiago, nang yumaong Senator Miriam Defensor Santiago, meron na silang Senate resolution at pinaiimbestigahan din po yung Red Cross dahil nga daw po sa paggamit ng pondo for their personal use. Ibig sabihin hindi na ito bago. Kaya sabi ko nga, kung meron man pong problema dyan sa loob, wag ho yung mga naghahatid ng balita ang inyong kastiguhin, ang inyong tanungin nyo sarili nyo. Bakit may mga internal information na nakakarating sa amin? Di ho ba? Bakit mag-public apology daw? Ma'am, sorry po. Binasa ko po yung isang impormasyon na nanggaling sa inyong direktor na nagsasabi na kayo daw po ay may lavish na party. Alam po ninyo yung lavish, yung marangyang magastos na pagpaparty. Subjective po yan Bakit? Para sa isang ordinaryong mamamayan, kapag nag-celebrate ka at merong Jollibee, lavish na po yan. Ano ngayon nireklamo nyo? Di ba? Ang sinasabi lang ho sa inyo, meron ho kayong problema sa loob. At hindi na ho bago. Panahon pa ho ng yumaong Rosa Rosal, may ganito ng usapin laban ho sa inyo, Ma'am Gwen Pang. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, ano bang gusto nito? Magpapogi? At gusto niyang maungkat uli itong ganitong problema? At maungkat na nung panahon pa ni Senator Miriam Defensor Santiago, may ganito kayong problema? At hanggang ngayon, ganun pa rin problema nyo? Kayo dyan sa Red Cross na umayos-ayos nga kayo. Tanong ko nga, simple lang. Bakit ang dugong alay, dugtong buhay, nakapagbibigay ng libreng gamot? Di ba yung dugong alay, dugtong buhay? Ni piso, hindi humihingi yun sa mga mga nangangailangan ng gamot. Ba't sa Red Cross kinakailangan magbayad? Di ba tumatanggap nga kayo ng mga donasyon? Galing pa sa mga international donors pa bakit pagdating mo sa Pilipinas, kay ordinaryo, kay mayaman, o ordinaryong Pilipino, pagka nangailangan ng dugo, kinakailangan magbayad ng processing fee? Di ba? Huwag niyo akong gagalitin at marami pa ho akong pwedeng ikwento dito. Sige kayo. Di ba? Ba't nyo pinipili tayo mag-public apology? Ma'am, sorry po ma'am. Ito na, public apology. Ma'am, sorry po ma'am. Binasa lang ho namin yung reklamo na nanggaling ho sa loob ng inyong tanggapan. Opo, padala po yun ng isa sa mga opisyal nyo dyan. Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa nabasa kong information, mantakin ho ninyo. Yung palang internal auditor nila, sinibak din dahil ho sa pagrereklamo. Aba, ano yan? Martial law? Diktadorya bang umiiral dyan? Aba, ganun pala kang bagsik dyan, ha? Mag-report nga muna. Noche Kakas. Nagsususpindi po ng face-to-face classes ngayong araw ang Pasay at Las Piñas LGU dahil pa rin po sa matinding init ng panahon. Detalye na balito mula kay Noche Kakas sa RH27 Noche. Kaya Angel, suspendido ang face-to-face classes sa Pasay at Las Piñas dahil sa inaasahang extreme heat index ngayong araw. Sa Pasay City, kaya Angel, walang face-to-face classes sa lahat ng antas ng mapapribado at pampublikong eskwelahan. Sa halip ay gagawin na lamang ang klase sa alternative learning modality. Wala ring face-to-face classes sa lahat ng antas ng public schools. Sa lungsod naman ng Las Piñas, ang anunsyo ni Las Piñas City Mayor Imelda Aguilar, sa halip ay gagawin na lang
na muna ng online learning. Ayon kay Mayora Aguilar, ang suspension ay dulot pa rin na Kuyang Angel sa mapanganib na heat index na mararanasan ngayong araw. Nasa discretion naman ng private schools kung magsususpinde rin sila ng face-to-face classes. Wala sa kanalan sa Pilipinas, sa DCRH, ako sinatira-kasutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche. At ano man po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan magpaunho ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Good morning kay Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Binabati po natin si Mayor Nelson Colliantes ng Tanawan, Batangas ng happy birthday. Kahapon pala ito nag-birthday. Ayan binabati ka ni Dr. Senny Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga din po kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Maaga po nakikinig ito sa atin. Parang si Chief Justice Alexander Gesmundo at saka si Justice Raul Villanueva. Magandang umaga rin ho sa lahat ng mga maestrado ng Court of Appeals dyan po sa Cagayan at sa Cebu. Maganda umaga, Pilipinas! Dadalhin ang bagong Pilipinas Servisyo Pair sa 3 pang lalawigan sa Mindanao ngayong buwan hanggang sa Hunyo. Mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nag-anunsyo na bibisita ang BPSF sa Zamboanga City, sa Tawi-Tawi at Davao del Norte. Bitbit ang bilyong halaga ng mga financial aid, livelihood assistance at serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Romualdez, seryoso ang administrasyon ng Pangulong BBM na tulungan ang mga nangangailangang Pilipino upang mapabuti ang kalagayan ng buhay ng mga ito. Sa schedule na ibinigay ni Romualdez, ang bagong Pilipinas Servisyo Pair ay dadalhin sa Zamboanga City sa May 10 to 11, Tawi-Tawi naman sa May 25 hanggang 26 at sa Davao del Norte June 7 hanggang 8. Kasabay ng naturang Servisyo Pair, sinabi ni Romualdez, ilulunsa din sa 3 lalawigan ng mga programang sinusulong ng Kamara. Kabilang dito ang CARD program, Integrated Scholarship and Incentive Program o yung ESIP for the Youth, Startup Investment Business Opportunity and Livelihood of Sibol at Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm. 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. This time check is brought to you by Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Labing-siyam na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Total si Senator Amy Marcos sa isinusulong ng Kamara na pagrepaso sa Rice Tarification Law para may pababa ang presyo ng bigas. Ayon kay Senator Amy, maaaring maglagay ng safeguards sa nasabing batas para makatugon ito sa kasalukuyang rice situation nang hindi inaamyandahan. Napababaan niya ng RTL ang presyo ng bigas sa unang taon ng implementasyon nito. Iminungkahi naman ni Senator Amy na alisin na lamang ang mga middleman at buhayin ng National Food Authority, Food Terminal Incorporated at Kadiwa System. Ang tinutukoy na mababatas ay ang National Food Security Program noong 1970s kung saan direkta ang pagbili ng NFA sa mga local farm products. May centralized gathering at distribution ng Food Terminal Incorporated at ang pagbebenta sa murang halaga sa mga Kadiwa retail outlet. Sinabi ni Senator Marcos na nangangahulugan ito na mawawala na ang mga middleman na nagpapataas sa presyo ng agricultural products bago pa man makarating sa mga palengke.
Nagbabala naman ang presidential sister ng mataas na retail price ng bigas dahil sa limitado ang buffer stock ng NFA at epekto din syempre ito ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag sa gitna ng pagkilos ng Kamara na amyendahan ang Rice Tarification Law upang muling makapagbenta ang NFA ng murang bigas sa merkado. Sampal umano sa mukha ng mga mahihirap na grupo ng mga Pilipino ang mataas na sahod ng mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi katanggap-tanggap na kumikita ang Bangko Central Governor na si Eli Remolona Jr. ng 35.479 million pesos nito lamang 2023 at nagsisilbi bilang highest paid government official, habang ang mga guroon niya nagulugod ng education system, nagtitiis sa kakarampot na sahod maski na mabigat ang trabaho. Umapila din si Castro na itaas sa 50,000 pesos ang entry level ng monthly salary ng mga guro, 33,000 sa mga government salary grade 1 employees, 42,000 naman para sa mga instructor 1 ng state universities and colleges at 33,000 sa ang national minimum wage. Ayun. Samantala, nag-uwi si Vice President Sara Duterte ng 558,000 pesos noong isang taon bilang kalihim ng Department of Education. Sa salary report on salaries and allowances ng COA, tumanggap si BP Inday ng 294,000 pesos na allowance sa loob ng 12 buwan, 264,000 pesos naman na discretionary at iba pang miscellaneous expenses. Walang basic salary at honorarium ang Vice President bilang kalihim ng DepEd. Pero bilang Vice President, si Inday Sara ang pangalawang may highest salary grade sa mga government official. Salary grade 32 ito kung saan naglalaro ang kanyang sahod sa pagitan ng 331,954 hanggang 381,000 na buwan ng sweldo. Salary grade 32 din ang Senate President, ang Speaker ng Kamara at ang Chief Justice ng Korte Suprema. Nahati naman ang katawan ng isang babae matapos na masagasaan ng isang 10-wheeler truck sa Cebu City. Sa ulat ng pulisya, biglang tumawid ang 65 years old na biktima. Residente ito ng Mandawi City habang pababa rin ng tulay ang truck sa may South Road Properties ng lungsod ng Cebu. Sa pagkakabigla, hindi na nakapagpreno ang driver ng truck at tuluyang nasagasaan ng biktima. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver at naharap ito sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Inaasahan ng mas malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo batay sa resulta ng 5 araw na trading sa regional market. Base sa resulta ng trading at sa Mean of Plot Singapore o yung pong MOPS Index, naglalaro sa 75 centavos hanggang 1 peso and 15 centavos, 75 hanggang 1.15 ang inaasahang pagbaba sa bawat litro ng gasolina, 85 centavos naman hanggang 1.25 ang sa diesel, habang 80 centimos hanggang 1 peso and 20 centavos naman ang sa bawat litro ng kerosene. Ayon sa mga global expert, walang gaanong naging epekto sa merkado ang bagong round ng missile attack ng Houthi rebels sa container ship na dumaan dito sa may bandang Yemen. Bukod sa geopolitics, ang desisyon ng Mexico na baliktarin ang nauna nitong plano na magbawas ng export ay magbibigay din ng mas malawak na ginhawa sa supply sa merkado, kaya't makatutulong ito para bumaba ang presyo ng langis sa world market. Nakatagda na rin ipasara para kumpunahin ang Magallanes Flyover ngayong Mayo. Hala, medyo malaki ito ha. Sinabi ni Public Works and Highways NCR Director Loretta Malaloan, magkakaroon din ng retrofitting sa southbound at northbound na bahagi ng flyover. Pero uunahin muna rito ang ilalim na bahagi ng naturang flyover upang hindi lubos na makaapekto sa daloy ng trapiko. Magsisimula po siya ngayong 2024, inaasahan po natin na ngayong Mayo ay mag-uumpisa po yun sa southbound lane. Pero uunahin po natin yung pang-ilalim dahil sinabi nga po namin doon sa contractor ay para hindi naman maisabay sa pagsasara nitong Kamuning flyover natin.
Samantala, ilan pa sa mga nakapilang kukumpanahin ay ang Quezon Avenue Flyover, Delpan Bridge, Quezon Bridge sa Quiapo at Guadalupe Bridge. Ay naman kay Malaluan, hindi sabay-sabay ang pagkumpuni sa mga ito para hindi magdulot ng malalang trapiko sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! Yan daw mga miyembro ng SAIC na nagbabantay sa EDSA Busway sa ilalim sa malawakan training mula sa TESDA. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich Bal. Kuya Angel, aarangkada na ngayong linggo at sa susunod pang mga araw ang pagsasailalim sa training mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga kawani ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Kabilang sa pagsasanay na ibibigay ng TESDA ang Emergency Medical Services MC2 o EMS MC2. Ayon sa Department of Transportation, 25 scholar ang napili para sa unang batch ng training sa SAIC habang nasa 50 slots ang kabuang tinatayang makakatanggap ng National Certificate mula sa TESDA. Layunin ng TESDA training na mabigyan ng kaalaman ng mga kawani ng SAIC para matugunan ang pangangailangan ng mga pasahero, commuter at individual lalo na sa panahon ng mga medical emergencies. Paliwanag ng DOTR, mahalaga ang training na ito sa mga miyembro ng SAIC dahil sila ang mga frontliners na nagre-responde sa mga aksidente at anumang road crashes sa kahabaan ng EDSA Busway. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, maraming salamat Mal, Anyway, teka muna, sabi yung issue na ng gwardiya dapat natalakay nung nandun din ho ako sa Kongreso. Ay, titingnan ho niyo yung record. Isa ho ako sa mga masigasig na nagfile ho ng mga resolusyon at mga bill para sa kapakanan po ng mga security. In fact, dati di ba taunan ang renewal ng lisensya ng mga gwardiya? Ginawang 5 years. Tingnan ho ninyo kung sino hong lumakad yan. Tanong ho ninyo sa SOSYA, PNP SOSYA. Meron hong kinatawan ho ng Agham Party List na trinabaho ho yan. Naintriga nga lang dahil bakit ko daw pinakikialaman yung kapakanan ng mga security guard? Hindi naman daw ho yun mga scientists. Hindi ho kinailangan ng batas nun. Implementing rules and regulation lang. Kaya nung mga panahon yun ang hepe po ng PNP si Nick Bartolome. Kaya through the intervention of Nick Bartolome at saka ang hepe ho ng basta yung ahensya kung saan na under ho yung SOSYA ay si General Emil basta si mamaya natin. Anyway, mamaya sige magko-commercial lang muna tayo nung mga panahong yun, napalawig ho natin ang validity ng lisensya ng mga security guard without passing a law. Si General Emil Sarmiento. Yan ho yung mga namagitan para ho sa halip na taunan ng pagre-renew ng lisensya ng mga security guard naging 5 years. 3 pa o 5 years. Basta hindi na ho kinailangan ng pag-amyenda ng batas. IRR lang ang binago. Yan ho ang nagawa ho ng naging kinatawan ng Agham Party List sa Congress na para po sa kapakanan ng mga gwardiya noong mga panahong yon. Magandang umaga, Pilipinas! Pero yung benepisyo, ibang usapan ho yun. 5:29 ang oras sa buong Kapuluan. Si Boss Marvin Garbo, binabati siya ng mga poging mapitagan. Ayan mga Class 80 ho ng Philippine Military Academy. Kung saan kabilang din po si Boss Emil Sarmiento. Sabi kasi ni Boss Jerry Layog, baka magtampo si Kuyang Emil, Hindi mo kaagad na-recall. Boss Jerry naman, syempre pagka may mga senior moment din tayo. Siyempre pagdating mo ng 40, di ba? Lagpas 40 pala, 41, 42, ganyan Medyo hindi mo rin nare-recall kaagad. Boss Jerry, magandang umaga ho sa inyo At sa mga suki ho nating, yung mga golfers nga pala, sabi ni nakalimutan ko, sabi ni Boss Herbert na Yambing, batiin din ho natin yung mga golfers nating mapitagan pero tipido ho kayo sa tubig Chairman Roland Paulino, magandang umaga din po sa inyo
magma-Mother's Day, huwag niyong kalimutan, ha? Bigyan ho sila ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po, ang kauna-unahang ang produkto po ng mga magniniyog. Ano ha? Yung pong tangerine chocolate, produkto ho ng mga magniniyog, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Ha? Dyan po sa lalawigan ng Quezon, para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Pagkatapos po, nung magkaroon na sila ng magandang ani, prinasas po yan para maging tangerine chocolate. Kaya yung tangerine chocolate, brand po ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Mahigit 10 variants na available sa tangerinechocolate.ph. I-check po ninyo. Ang raw material na ginamit po dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available yan sa 0919-095-5935. Kaya sa bawat bili po ninyo ng tangerine chocolate, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan abroad, ha? Ang tinutulungan po ninyo ay hindi lamang ho ang lokal na industriya ng kakao, kundi yan din po ang mga magsasaka at ang ating mga magniniyog. Tangerine chocolate looks global but processed local. Ayan, gawang lokal pero global ang dating. Yan po ang tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino pa bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Filipino. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Virginia, USA. Magandang umaga, Pilipinas! At saka syempre yung mga suki natin dyan sa Las Vegas, Nevada. Ayan. Si Boss Jerry talaga, mag-golf ka na lang. Ay, teka muna. Nasa linya na natin si Alzar Aurelio ng Pag-asa. Alzar, good morning. Hello po at magandang umaga po sa Angel. Ganun po sa lahat ng taga-subaybay. Asahan pa rin natin na maganda at maliwas ang panahon sa buong bansa. Siyempre, malisangan pa rin ang panahon. Pero may chance pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan dahil sa thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Wala pa rin tayong binabantayan na bagyo o low pressure area sa ating Philippine Area of Responsibility at ganun din po sa Dagat Pasipiko. Sa Metro Manila, mataas pa rin ang temperatura na abot ng 35 degrees Celsius. Samantalang heat index abot ng 41 to 42 degrees Celsius. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Alzar, anong inaasahan nating agwat ng temperatura sa Metro Manila? Agwat ngayong araw ay 26 to 35 degrees Celsius. 35, so plus 5, 40 ang heat index na inaasahan natin, more or less. Mga 41 to 42 po. 41 to 42? Apo. Mas mataas pa pala. Siya, sige. So, dapat magbaon pa rin ng pananggalang laban ho sa init. Pero usually yan, bandang alas 11 na, no? Hanggang alas 3, alas 4, ganun. Po, 10 ng umaga hanggang 4 o'clock ng hapon. Ayun. Alzar, maraming salamat. Ingat. Thank you. Sabi po, magandang umaga. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Ipinagutos naman ng Pangulong BBM ang pagbuo ng Interagency Coordinating Council para sa master lease ng lahat ng lupang pag-aari ng gobyerno. Layon nito na matiyak na nagagamit ang mga lupa para mapalakas din ang Philippine Development Plan 2023-2028 ng administrasyon. Bubuuin ang konseho ng iba't ibang ahensya sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Human Settlement and Urban Development at Department of Agriculture. Sa Administrative Order No. 21, permado ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin, binigyan diin ng Pangulong Marcos na isa sa mahalagang estratehiya ang pagtatatag ng livelihood communities na bahagi po ng tinutukoy na National Development Plan. Ganda umaga, Pilipinas! 38 na makalipas po ang alas 5 na umaga. Pilipinas! Si Sherwin Alvaro nag-iikot din? Wala pa? Wala pa advisory? Wala pa ngayon? Wala? Wala ngayon. Sige, okay. Nagtatanong lang. Mahirap kasi magtanong dito. Madedemanda ka pagka nagtatanong ka. Magandang umaga uli mo taga PRC, ha? Ayun. Kaya pala maagang gumising si General Jerry Layog ay papunta ito ng Baguio. Mag-a-attend sa briefing ng update para sa curriculum ng PMA. Kita ho ninyo, ha? Kahit ang Philippine Military Academy nag-upgrade at nag-upskilling din ho ng kanilang curriculum. Tama yan. Para mas maging responsive tayo sa panahon.
Sabi naman ni Chairman Rolen, ang cute tingnan ngayon, nagsa-summer classes ng July kung kailan tag-ulan. Oo nga naman, Hindi na dapat summer class ang tawag dyan. Rainy class na, di ba? Kasi umuulan eh. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus, may stressful ho talaga ang buhay natin ngayon dahil po sa dami ho mga paghamon na kinakailangan ho, meron ho din tayong magandang tulog. Pagka magandang tulog, may magandang gising. So ano ho yung tutulong ho sa atin para malabanan ang mga problema dala po ng puyat, pagod at stress? Nandyan po ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Dumaan po ito sa clinical trial, hindi po ito kwentong kutsero. At napatunayan po na ang postbiotic, ito pong taglay ng Ultabayo, kapag pumasok po sa ating katawan, ina-activate po sa yung commander ng ating immune system. Ang tawag dyan yung PDC o plasmacytoid dendritic cell. Ano pong ginagawa nito? Ina-activate po niya yung commander nga po ng ating immune system para itaboy yung mga toxins ng ating katawan. Ayun. Siyempre, habang natutulog tayo at itinataboy yung toxin ng katawan, toxin sa ating katawan, sa ating sistema, nakakatulog tayo na mahimbing para magkaroon tayo ng bagong lakas sa kinabukasan. Siyempre, magandang mood mo. Yung bang paggising mo, pagharap mo ng salamin, Jerry, ang pogi mo ngayon. Ganun. Sasabihin naman nun sa lamin. Pero dati na. Ayan. Anyway, so ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo galing po yan sa Teoxysil Ventures. Para sa inyo po mga concerns, kung may mga katanungan pa kayo, lalong-lalo na yung mga senior citizen at saka yung may mga maintenance medicine, mag-text muna kayo sa 0917-110-6580. Ang sabi nga po ng mga pharmacists, kahit na po yung mga food supplement, kinakailangan ikonsulta nyo rin muna sa mga dalubhasa bago ho kayo mag-take nito, ha? Mag-text ho kayo. Siguradong may sasagot ho dyan ng mga medical experts natin. 0917-110-6580. Ang Ultabayo ay available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Sa panahon ho na matindi ang ating mga kinakaharap na paghamon, dala ng puyat, pagod at stress, tandaan, meron ho tayong kakampi, ang Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, hindi naman pala tawag dyan summer, short-term class. Pero ganun din ho. Summer session. Nagpaliwanag naman ang Department of Public Works and Highways sa reklamo ng mga residente ukol sa mga binubungkal na mga maayos pang kalsada. Sinabi ni NCR DPWH Director Loretta Malaluan na hindi basta-basta ang mga kinukumpuning kalsada. Ayon kay Malaluan, bagamat mukhang maayos at matibay pa ang mga kalsada para sa mata ng normal na residente, para ho naman sa mga dalubhasa na nag-iinspeksyon, iba ho ang sitwasyon. Madalas daw ang problema ng mga ito ay nasa ilalim kaya hindi masyadong pansinin ng visible eye. Samantala, tinak naman ni Malaluan na kinakapalan na nila ang konkreto para mas mapatibay ito at posibleng mabawasan ang mga pag-aayos. Meron po kasi tayong ginagawang mga inspection po. Meron tayong quarterly, meron po tayong yearly, at saka na ginagawang inspection sa ating mga kakalsadahan. Kasi po ang akala natin sa visible eyes, sa ating paningin, ay maayos pa po ang kalsada na yon. Pero actually po, minsan po may mga problema na talaga, lalo na sa pang-ilalim, na kailangan po nating ayusin. Pero sabi nga ng mga nasa mga probinsya, bakit ganun? Yung daan na hindi pa naman masyadong sira, binubungkal. Samantalang kami sa bukid, hanggang ngayon wala pa rin daan. Hindi kayo malakas kay Congressman kaya hindi naayusin yung daan. O kaya wala siyang farm. Pinasisimplihan ng Pangulong BBM ang proseso ng pagbibigay ng permit para sa 185 infrastructure flagship projects ng gobyerno.
Sa Executive Order number 59 na permado na Executive Secretary Lucas Bersamin, tinukoy ng Pangulo ang pag-issue ng lisensya, clearance, permit at certification para mapabilis ang implementasyon ng mga infrastructure projects. Kailangan ninyang mapahusay at mapalawak ang mga proyektong pang-agrikultura para makamit ang makabuluhang economic transformation. Sa klaw ng kautusan ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan, mga GOCC, at iba pang government instrumentalities at mga lokal pamahalaan na may papel sa pagpoproseso ng infrastructure flagship projects. Ayan, ha? Huwag nyo daw pahihirapan. Metro Manila muna tayo ngayon. Hatid sa atin ni Ivan Asiado. Ivan, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Narito mga pinakahuling balita sa Metro Manila ngayon. Sa Kalakhang, Maynila, naglunsad ang Land Transportation Office ng bagong hotline para sa lumalalang problema ng online scams at traffic violations. Ang hotline na tinawag na Aksyon on the Spot ay layong respondihan ng mga reklamong may kaugnayan sa simpleng traffic violations, road rage at pati paggamit ng pinagbabawal na wangwang. Maaaring mag-text ng reklamo sa numerong 0929-2920-865. Sa Quezon City, bagaman ay pinagbabawal ng pagdaan ng mga motorsiklo sa service road ng EDSA Kamuning, pinapayagan pa rin ang mga bisikleta na dumaan dito. Sabi ni Romando Arpes, chairman ng MMDA, madalas naman na sumusunod sa bike lane ng mga ito at kakaunti lang naman ang bilang nila kaya't maaari pa rin silang dumaan sa service road ng EDSA Kamuning. Samantala, inabisuhan naman ng mga motorsiklo na dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta gaya ng Scout Borromeo, Panay Avenue, Mother Ignacia Avenue at Scout Albano. Sa Muntinlupa naman, nakatanggap ng cash assistance ang halos 40 estudyante na nagtapos ng may flying colors. Maliban sa medals, nakatanggap din ang mga cum laude, magna cum laude at top notchers ng Aeronautical Engineer Licensure Exam ng 50,000 para sa top 5 ng licensure, 20,000 sa magna cum laude at 10,000 sa cum laude. At yan ang mga balita sa Metro Manila ngayon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ivan Asiado. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Ivan at nabanggit na naman din ho yung mga text scam. Naku, laganap ngayon ng mga text scam sa sandali ha. Kasi ang dami ho ng ang daming mga scammer ho ngayon na nagpapadala ho ng kung ano-anong mga impormasyon ha. Kesyo tumama ka sa Globe o kaya may mga parapol ka hindi mo naman sinalihan, nanalo ka, tapos may numerong ilalagay doon para daw para daw makapag-claim tapos pag clinic mo naman madadali ka. Aba, ayan sandali, nahanap ko lang kaya paalala ho natin sa ating mga suki, huwag ho kayo basta-basta maniniwala pagka may mga impormasyon, lalong-lalo na yung mga promo daw na hindi nyo naman sinalihan Oo. Pero ito hindi fake news to. Pamana Water District dyan po sa San Miguel, Bulacan, ang tubig ho na lumalabas sa gripo ng mga taga San Miguel, Bulacan ay tsokolate pa rin. O ayaw nyo yan? Gripo pa lang, chocolate nang lumalabas. Ay, sas may Ginoo, Pamana Waters. Ano ba naman kayo? Maawa naman kayo sa ating mga kababayan dyan, Magandang umaga din kay Professor Andy Pereira. Sandali, yan. Anyway, sige, sandali nga, maghahanap tayo. PGM Week Biloso, magandang umaga din po sa inyo, Sandali lamang, 49 na, marami pa sa alas 5 po ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Wagang tunog! 9,000! 9,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog para sa ating mga text line contestants. At saka doon sa sali online, 9,000 din. Ito na ating mahiwagang tunog. Alam mo ng clue kasi muntik-muntikan ho itong mga panalunan. Sabi ni Tunog Master, hindi kasi po pwede dahil may maliit at malaki niyan. Yan. Yun ho yung argumento ni Tunog Master Mabel Aribe. Ang inyong pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Muntik-muntikan na kasi napanalunan kahapon. Anong Friday, Sundin ang tamang format po ng pagte-text sa empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Sa mga online naman o sa sali online, kinakailangan meron pong sharers badge o i-share nyo muna yung ating programa bago ho kayo magpadala ng inyong sagot. Isang beses lamang po namang maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Basta tandaan ho natin ang pinakamalupit na clue.
Kapag gagamit po nito, kinakailangan na maglinis muna tayo ng ating mga kamay gamit po ang Shield Bath Soap. Ayan, ha? O, di ba? Lilinisin mong kamay mo, tapos gagamit ka ng Shield Bath Soap. Saka mo lang pwedeng gamitin yan. Otherwise, baka yan ho, pag ginamit ho ninyo, lalo lang magdulot ho ng problema. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, at para ho sa mga taga Central Luzon at mga taga Metro Manila na gustong mag-invest dyan po sa Central Luzon, nandyan pa rin ho yung offer sa atin ng Westchester Realty, ang pinakamura ng ready for occupancy sa housing industry. Easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang mga proyekto po ng Westchester Realty ay ito pong Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at Samira. 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka maglipat bahay agad after 7 days and take out ng Pag-ibig Housing Loan. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Aba, makipag-ugnayan ho kayo sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kung ngayon ho kayo makikipag-ugnayan ho sa kanila at magpapareserve, may chance pa kayong manalo ng 342 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong DAR. Pwedeng Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong o Thailand. At kung hindi kayo sinuwerte sa 342, meron pang ibang mga bonggang premyo sa Summer Premier Promo. Maganda umaga, Pilipinas! Limang matataas opisyal ng PNP apektado ng panibagong balasahan. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Edniel. Kuya Angel, epektibo ngayong Lunes, Mayo 6, ang panibagong rigudon sa hanay ng ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya sa inilabas na kalatas ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. 5 senior officials ang apektado ng balasahan, kabilang na ang pagkakatalaga kay Police Brigadier General Eliazar Mata bilang bagong leader ng PNP Drug Enforcement Group. Papalitan ni Mata si Police Brigadier General Junicio Bartolome na ma-assign naman sa Personnel Holding and Accounting Unit. Samantala, ang dating hepe ng National Capital Region Police na si Major General Edgar Alan Ocubo na ngayon nasa Police Community Relations na ay malilipat pa sa Civil Security Group. Madedestino naman bilang bagong area commander ng Western Mindanao si Brigadier General Romaldo Baiting na mula sa PNP Maritime Group ay papalitan ni Police Brigadier General Jonathan Cabal ng PNP Academy. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Nagbabala naman ang Department of Education laban sa mga peking posts sa social media. Nag-aalok ng cash assistance sa mga graduating students. Sa inilabas na pahayag, nagbabala ang DepEd sa mga magulang at mga estudyante, huwag basta-basta ipamimigay ang anumang personal na impormasyon. Sa fake post na tinutukoy ng DepEd, nakalagay dito ang logo ng kagawaran at larawan pa man din ni BP at Education Secretary Inday Sara Duterte, kung saan sinasabing may 8,000 pesos daw na cash assistance ang mga graduating students. Ang paalala ng DepEd, magtiwala lamang sa mga opisyal na social media accounts at website ng DepEd para sa anumang announcement o mga impormasyon na may kaugnayan sa DepEd, at hindi ho sila nagbibigay ng anumang 8,000 assistance para po sa mga graduating students. Ayan, ha? Mag-iingat ho tayo. Meron pa, ha? Basta mga impormasyon na may kinalaman po sa scam online, itawag daw po ninyo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ha? Ang hotline po nila ay 0968-867-4302. Ayan, ha, ulitin ho natin. 0968-867-4302. Diyan po ninyo ipadala. Ang daming kalokohan ngayon, no? Meron pang nagpadala ng message. Sabi ho nung scammer, no contact apprehension. Your traffic violation fine is 3 days past due. Please pay to PHLA.gov.pne.tw or your driver's license, mali pa, or your drive license will be suspended for 30 days. Ano pa, creative ang bolang itong mga lokong ito, ano ha? Ang problema, suspended pa rin ho yung no contact apprehension. Diba?
Kaya wag ho kayong nagpapaniwala sa mga ganitong klase ho ng mga panluloko. Meron pa, ito, congratulations. Ikaw ay isa sa mga palad na nanalo ng 1 million pesos sa GCash raffle. Pagkatapos, para daw makredit yung balance, i-text mo itong numerong ito. May binigay na numero para daw makuha yung panalo. Ay, Jesus me. Tapos hindi pa nakontento. Happy Sunday. Mag-send ako ng 10,000 to confirm my winnings. Ay, Jesus me. Sige, pauto ho kayo dito ho sa ganitong klase ho ng mga mandarambong. Sana naman kasi kunin na ni Lord dito mga ganitong klase ho ng mga mapagsamantala. No, ha? Bakit ba naglilipa na pa sila dito sa earth? Maganda umaga, Pilipinas! Adi paano po, paalam na ho tayo, 2 minuto na lamang bago po mag 2x2 at ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Pulmones muli nagpapaalam ho sa inyo at nagpapaalala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan ng ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay dati Masamune. Isa pong samurai. Ang sabi niya, kindness in excess sinks into weakness. Kung kayo masyadong kind, masyado kayo mabait, baka daw po yan maisalarawan o ma-interpret na kahinaan. 2x2 in just a while. Maganda umaga, Pilipinas!